Ito pa. Sunod. Mga kababayan. Ano yan? Dito tayo. Naku po. Matatawa kayo dito. Ano yung sunod, Kent? Ito na. Dito tayo kay ano? Isa na naman. Bukod kay Chavit, mga kababayan, na kaya daw niyang mag-witness sa flood control ni PBBM kung matanggap ang kanilang impeachment laban kay PBBM, yung pangatlong impeachment. Ngayon, mga kababayan, yung sermon daw ni PBBM kay Saldico at kay Martin Romualdez na kwinento ni Toby Chanco, gagamitin daw yung ebidensya. So, paano, mga kababayan, paano gamiting ebidensya ang kwento? Anong proof nun? Diba? Kita nyo, mga kababayan, no? Ito, sa madaling salita, ipakita natin yung kwento ni Toby Chanco sa balita, yung interview sa kanya, na ilang beses daw, sinabihan daw ni PBBM si Saldico at si Martin Romualdez na ilan bang gusto niyo yung mansyon ang ipatayo? Ilan bang itlog ng kabyar ang kakainin nyo? Ilan bang eroplano? Ilan bang luxury cars ang gusto nyong bilhin bago kayo tumigil? Dahil doon sa kwento ni Toby Chanco, gagawin daw yung ebidensya laban kay PBBM. Ito na, mga kababayan. Ito alam nyo, para lang yung sabihin na lumaki ang tiyan ko, kinulam ako ni Pastor Jeffrey. So, paano ka papaniwalaan ng korte? Sige nga, ano ang ebidensya na ipakita mo na kinulam ako ni Pastor Jeffrey? Kasi lumubo ang tiyan ko. Nagsuka ako ng alakdan. Nagsuka ako ng tiger. Nagsuka ako ng elepante. Kasi kinulam ako. Tapos dadalhin mo doon at gawin mong ebidensya? Ito, mga kababayan. Pakinggan ninyo, Ito, matatawa kayo dito, mga kababayan. Dito tayo, Billionaire News Channel. Kay Congressman Toby Tiangco na mismo nang galing na alam daw ni PBBM ang umano'y korupsyon sa kanyang administrasyon. Miniting pa raw niya si Congressman Martin Romualdez at ngayon fugitive from justice Saldico. Ano kaya ang masasabi ng palasyo sa mga pahayag ng kaalyado? Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. 2 taon na ako dito, wala akong napapagawa dahil kayo ni Saldi kinukuha niyo yung pera ng Congress. So he knew. Yun ang sinabi niya. Pinabulaanan ng Malacanang na kumpirmado ang sinasabing usapan ni Navotas City Representative Toby Tiangco na nasaksihan niya raw kastiguhin ni Pangulong Bongbong Marcos, si presidential cousin and late 1st District Representative Martin Romualdez at Saldico. Ayon kay Tiangco, pinagalitan umano ng Pangulo ang dalawa dahil sa pagkakamkam ng pera sa Kongreso. Martin, kayo ni Saldi, ilang bahay ba ang gusto niyo sa Forbes Park? Gaano karaming aeroplano, helicopter? That's the president's Yes, asking yes. Martin. Yes, helicopter kailangan nyo. Gaano karaming caviar ang kaya nyong kainin, ilang Ferrari gusto. Marami. Ang pahayag na ito ni Tiangco ay isa sa mga ebidensyang tinitingnan ng kampo ni Attorney Ferdinand Topacio, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson at former Congressman Jing Paras at Mike Defensor na alam ng Pangulo ang nangyayari sa kanyang bakuran. Pero sa parehong panayam, sinabi ni Tiangco na naniniwala talaga siyang na walang kinalaman si PBBM sa lahat ng usapin sa flood control scandal. The knowledge that there is corruption, but as stated by no less than a member of the legislature, Representative Toby Tiangco, who has no interest in impeaching the president. Kung alam naman pala ng Pangulo na may kumukubra ng pondo sa Kongreso, ano raw ang ginawa niya sa impormasyong ito? Dagdag ng kampo ni Topacio, bukod dito, makapalang iniyain nilang impeachment complaint laban kay PBBM dahil nilabag-an nila ng Pangulo ang halos lahat ng nasa konstitusyon maliban sa treason. Sagot ng palasyo, Ayan na, mga kababayan. Ngayon, kung gagawing ebidensya ang kwento ni Toby Chanco na pumunta daw si Martin Romualdez sa Malacanang, si Saldico, nandun si Toby Chanco, nandun si PBBM, kinumpronta daw ni PBBM. Ikaw Martin, ikaw Saldi, ilang helicopter pa ba ang gusto mo? Ilang bahay pa ba sa Forbes ang gusto mong bilhin? Ilang eroplano? Ilang caviar egg pa ba ang ipalaman mo sa tinapay araw-araw bago ka tumigil? Ngayon mga kababayan,
Mabilis sabihin. Mabilis sabihin yan. Ang tanong, anong pruweba na nagsalita si PBBM noon? Kasi mahirap mga kababayan eh. Mahirap kung ikaw lang magkwento. Kailangan kasi dyan, meron ka dapat doon ni-record. Maskin voice record man lang, maskin video man lang, na habang nakaupo ka, nandito yung cellphone mo sa bulsa, tumingin ka kay Martin, tumingin ka kay Saldico, tumingin ka kay PBBM, at least may video. Di ba? Na maipakita mo na totoong sinabi. Kung kwento mo lang yan, isa lang ang sasabihin ko, kwento mo sa pagong. Paano ka papaniwalaan ng korte yan? Sige nga. Si Tubi Chanko, magkaiba sa akin. Kasi ako pag sinabi ko, bukas may huhulihing senador. Pagkasunod may nahuli nga. 'Di ba? Yung kwento ko nangyari. Hindi man ura-urada, pagkabukas may naganap. Pero si Tubi Chanko, sa tagal-tagal na niya sinabi yan, noong 2024 pa yan, asaan yung pruweba? Maskin voice record man lang, maskin video, maskin selfie nila apat. Kasi ebidensya ang hinahanap dyan, hindi yung salita. Kasi kahit sino mga kababayan, si Tubi Chanko, halata po yan na Trojan horse yan ng Malacanang. Sa madaling salita, nagpapanggap na loyalista pero DDS naman. Diba? Ganun kasimple yan. Kaya nga pilit niyang dumikit kay PBBM para hindi masilip yung palaisdaan niya sa nabutas Yung malaki niyang negosyong palaisdaan. Kaya dumikit yan. Do you think kung hindi dumikit kay PBBM yan, kung nagsara Duterte yan at sumasali-sali sa Wilga yan, yung mga palaisdaan nga dyan, yung barkong nakabangga doon sa flood control sa nabutas, do you think hindi masisilip yan? Trojan horse kasi yan. Kunwari loyalista pero DDS talaga. Ngayon, pwede naman. Diyos ko, kahit sino mga kababayan, kahit sabihin ko nga, alam nyo si PBBM, 4 ang kidney niyan. O di ba ang bilis ko sabihin? Bakit? Kasi nung nag-inuman kami, 4 na red horse, 1 laklak Di ba? Ay ba ang bilis? Kahit sino mga kababayan, pwede mong, kahit si Ken, yung titi niyan, 12 inches. Pero ang pruweba nasaan? Di ba? Ang bilis sabihin. Mabilis maggawa ng kwento. Ang mahirap dyan, magpakita ng katotohanan. Asaan ngayon ang, hindi, ito lang, napaka-simple. Sige, gawin natin na ebidensya yan sa impeachment ni PBBM. Yung sermon ni PBBM kay Saldico at kay Martin Romualdez kasi matagal na daw alam ni PBBM ang korupsyon. Ang tanong, paano ka paniwalaan? Paano ka paniwalaan? So, saan yung pruweba mo? Okay lang sana kung sinabi mo, ito yung araw, ito yung petsa, maskin picture man lang, selfie kayo Maskin voice record man lang maskin video man lang na sinaywaran, sinirmunan. Doon pa lang sa video na yun na sinirmunan ni PBBM si Saldico at si Martin, doon pa lang pasok na Ang tanong, nasaan? Video ang kailangan ngayon. Ebidensya o maskin witness. O bukod kay Tubi Chanko, sabihin natin, nandyan si Yossi Claire Castro. Paano pag sinabi ni Yossi Claire na, wala namang ganyang usapin? O di wala. Nga. Sige nga. Sa totoo lang mga kababayan, mabilis gumawa ng kwento. Ang tanong, nasaan yung patunay? Kaya nga ako, di ba, nagsabi ko dito, disclaimer lang, chismis lang to. Huwag paniwalaan kasi chismis. Pero pagkabukas nangyari. Kay Tubi Chanko, katagal-tagal na yan Isang ebidensya, wala. Maskin mga lang papel Maskin mga lang utot lang ni PBBM nung nag-meeting sila na sinirmunan, wala man lang. Maskin sige nga, maghanap ka nga ng bulbul na buhok sa kilikili ni PBBM nung nag-meeting kayo para palatandaan na nandun ka. Maskin picture man lang, na 4 kayo. Sinirmunan ni PBBM si Saldico at si Romualdez, maskin selfie. Diba? Sir Benji Oy ng Series 4, Sir Kenry at kay Ma'am Chai Cher. Maskin isa man lang. Paano mo papatunayan yan?
Paano mo sabihin ganun? Meron, ganyan. Eh kung kwento lang naman. Oh, sabi ni Ma'am Sara Cervantes, Sir Kent, iyan na naman daw ang katwiran natin ebidensya. Eh ganun na, saan ka nakakita ng korte na pinapaniwalaan ng piskal, pinaniwalaan ng judge na kwento lang? O sige nga. So kung ganun pala, ebidensya na ang magkwento, edi magkwento na lang din ako. Sige ha, o ganito. Kung kwento ni Tubi Chanco na alam ni PBBM na nagnakaw si Romualdez at si Saldico, sinirmonan niya, ilang eroplano pa ba gusto niyong bilhin? Ilang bahay pa sa Forbes? Ilang caviar egg pa yung gusto mong ipalaman? Ilang helicopter pa ang gusto mong bilhin? So kung ganun pala ebidensya, edi pwede din pala ako magkwento. Alam niyo ba? Ang flood control sa Caloocan nasira dahil binangga ng barko ni Tubi Chanco na pala isda ang barko, yung malaki niyang barko, kahit pilit, hindi kasya, pilit pinasok, kayo nasira. So, kung ganong kwento yon, okay na ba yon? Okay na yon ha, mga kababayan? Na ang kadahilanan kaya nagbaha dyan sa Nabutas dahil nasagi ng barko na pala isdaan ni Tubi Chanco. So, okay na ba yun? Di ba? So, ebidensya na yon. Kasi kwento lang yan eh. Pero, kung bubuksan natin, hanapin natin na may ebidensyang binangga ng barko, ito ha. May sumadsad na barko doon sa navigational gate dito sa North Nabotas na sa ngayon po hindi namin maiangat fully na nagkakos po ng pagbaha sa ilang portions ng Nabotas and Malabon. Kami po ay nagpulong, marami po kaming napag-usapan na mga gagawin, particularly yung sa pag-repair ng gate at yung mga protocols po. Siguro before ko i-discuss yan, hihingan ko muna ng statement si Mayor Jeannie muna, ladies first, and then si Mayor. Kaya nag-cause ng baha dyan sa Nabotas dahil may barkong sumadsad sa flood control. Kaninong barko ba yun? Bakit ang gobyerno pa ang magpaayos nung sumadsad na barko, nung sinadsara ng barko na flood control? Bakit pera ng gobyerno? Bakit gobyerno ang gumastos? Bakit hindi yung barko na sumadsad, yung may-ari? Diba? So yan, nagkwento tayo, may ebidensya. Sige, hanapin natin. Sino ang may-ari ng barko? Ito. Sino ang may-ari ng barko na sumadsad sa flood control sa Nabotas? According to Abante News, Tubi Chanco at MGA may-ari ng barko na bumangga sa coastal dique ng lungsod sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Kasama rin sa pulong na idinaos kahapon ng umaga ang MGA kinatawan ng Philippine Coast Guard, Department of Public Works and Highways at Metro Manila Development Authority. Kita ninyo? Narinig nyo na. According sa Abante News, si Tubi Chanco ang may-ari ng barko na bumangga sa coastal dike ng lungsod sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Kasama rin yan sa pulong na dinaos kahapon ng umaga ang mga kinatawan ng Philippine Coast Guard or PCG, Department of Public Works and Highways, DPWH at Metro Manila Development Authority or MMDA. Diba? Kita nyo? Pero bakit ang gobyerno ang gagastos sa magpaayos sa sumadsad? Bakit hindi ang may-ari ng barko? Ganyan dapat. 'Di ba? Pag gumawa ka ng kwento, may pruweba. Kung gagawa ka, ilan pa bang caviar egg? Ilan pa bang eroplano, helicopter? Ang gusto mong bilhin, Martin? Ikaw, Saldi. Galapad lang yung noo mo. Ikaw, Martin, gabungis-ngis ka lang. Ilan pa bang caviar egg ang gusto mong kainin? Asan yung pruweba na gaganon si Marcos? Sa bunganga ni Tubi Chanco? Kwento mo sa pagong. Diba? Ganun
Yun, mga kababayan. Diba? Ganun dapat. Hindi yung puro kwento, walang kwenta. Oh, parang si Amy, mahilig sa chismis, tapos mali-mali, hindi naman natutupad. Makukulong daw si Sarah. Tapos, makakauwi na daw si Digong. Saan? Diba? So yun lang, mga kababayan. Yung ating reaction, no, sa mga oras na ito. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. Eto na nga. Pagirahin tayo ng China, singilin nyo si Robin. 'Di ba? Ayan na, mga kababayan. Ay, nako. So yun lang, mga kababayan, mag-ingat po kayo palagi, no? Maraming salamat. Hindi ko po kayo maisa-isa.